Ang ulan ng hapong iyon ay may mabagal na ritmo na tila ibinubuhos ng kalangitan sa kamay nilaan ang lahat ng bigat na pasa nito. Ang mga kalsada sa isang marangyang subdivision sa Quezon City ay basang-basa at kumikinang sa ilalim ng malamlam na ilaw ng mga poste. Mula sa malayo, ang mga hilera ng modernong bahay na may matataas na bakod ay tahimik na nakatayo, na parang nagtatago ng sanlibong lihim sa likod ng kanilang mga pader. Walang sinuman ang mag-aakala na sa isa sa mga bahay na iyon, isang madilim na kwento ang nabubuo. Ang pangalan niya ay Ligaya Santos. Isang babaeng may edad na 28 taon. Ang kanyang buhay ay hindi palaging madali. Ilang taon na ang nakalipas, nabigo ang kanyang unang kasal na nag-iwan ng malalim na sugat sa kanyang puso. Pansamantala siyang nagkulong sa kanyang sarili, nag-aatubiling maniwala muli sa pag-ibig. Ngunit dahan-dahang ginamot ng panahon ang kanyang mga sugat. Sa isang pagtitipon ng pamilya, nakilala niya ang isang lalaking nagngangalang Marco Reyes. Si Marco ay mukhang palakaibigan, magalang at maalalahanin. Ang kanyang ngiti ay nakapagpapakalma, ang kanyang pananalita ay malumanay na nagparamdam kay Ligaya na parabang natagpuan na niya ang taong kayang burahin ang kanyang nakaraan. Si Mang Ramon, ang ama ni Ligaya na nakatira sa Pampanga, ay nag-alinlangan noong una nang marinig na nais mag-asawa muli ng kanyang anak. Ngunit nang makita ang masayang mukha ni Ligaya, lumambot ang kanyang puso. Bilang isang ama, ang tanging hangad niya ay ang kaligayahan ng kanyang anak. Si Marco ay dumating na may imahe ng isang responsableng lalaki, 34 na taong gulang, na may maliit na negosyong catering. Sa mata ng iba, siya ay masipag, mapagmahal, at handang bumuo ng kinabukasan kasama si Ligaya. Walang sinuman ang naghinala na sa likod ng kanyang mga mata ay may nakatagong kadiliman. Pagkatapos ng kasal, lumipat si Ligaya sa bahay ni Marco sa isang bagong subdibisyon. Sa simula, ang lahat ay perpekto. Madalas tawagan ni Ligaya ang kanyang kapatid na si Elena Cartica upang ikwento kung paano siya ipinagluluto ni Marco ng almusal o sinusundo sa opisina kahit bumubuhos ang malakas na ulan. Masaya si Elena para sa kanya. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, mayroon siyang nararamdamang hindi niya lubos na maunawaan tungkol kay Marco. Ang lalaki ay bihirang tumawa at kapag tinatanong tungkol sa kanyang trabaho, ang mga sagot niya ay laging paligoy. Sa kanyang pinagtatrabahuan, si Ligaya ay kilala bilang isang masayahin, masigasig, at independenteng babae. Katatapos lamang niyang bumili ng isang piraso ng lupa sa Antipolo. Ito ang kanyang matagal ng pangarap, ang magkaroon ng isang bagay na nakapangalan sa kanya bilang pundasyon para sa hinaharap. Buong pagmamalaki niyang ikinuwento sa kanyang mga kaibigan na ang lupa ay bunga ng kanyang pagsisikap sa loob ng maraming taon. Walang sinuman ang maaaring kumuha nito, sabi pa ni Ligaya. Ngunit sa kabilang banda, ang desisyon niyang iyon ay tila nagdulot ng pressure kay Marco. Ang kanyang negosyong catering ay nagsimulang malugi, ang mga utang ay nagpatong-patong, at sinimulan niyang pilitin si Ligaya na ibenta ang lupa. Isang hapon noong Oktubre 2022, walang tigil ang buhos ng ulan. Si Ligaya, nakararating lang mula sa trabaho, ay nagpadala ng text message sa kanyang kapatid. Baka gabihin ako ng uwi ngayong gabi. Huwag kang mag-alala. Iyon ang huling mensahe na natanggap ni Elena. Nang gabing iyon, ang bahay na may numerong 17 sa subdibisyon ay madilim maliban sa isang ilaw sa sala. Mula sa labas, walang anumang kakaibang senyales, ngunit sa likod ng mahigpit na nakasaradong pinto, isang mainit na pagtatalo ang sumiklab. Isang kapitbahay, isang ginang na nasa katanghalian na ang edad, ang nakaalala na nakarinig pa siya ng mahinang ingay sa gitna ng patak ng ulan. Hindi siya naghinala, iniisip na isa lamang itong karaniwang away ng mag-asawa. Ngunit ang nangyari ng gabing iyon ay higit na mas masahol pa sa kanyang inaakala. Tinitigan ni Marco ang kanyang asawa ng may matinding emosyon. Mahigpit na tumanggi si Ligaya na ibenta ang lupang pinaghirapan niya. Ang kanyang mga salita ay matatag, ngunit nanatiling malumanay dahil ayaw niyang saktan ang damdamin ng kanyang asawa. Ngunit para kay Marco, ang pagtanggi ay parang isang sampal sa mukha. Ang galit na may halong desperasyon ay nagpadilim sa kanyang isipan. Sa isang iglap, mabilis siyang humakbang. Hinawakan niya ang liig ni Ligaya gamit ang lakas na hindi niya pa kailanman nailabas. Nagpumiglas si Ligaya, nanlaki ang kanyang mga mata,
ang kanyang mga kamay ay sumusubok na alisin ang pagkakasakal na lalong humihigpit. Hirap na siyang huminga, ang boses na lumalabas ay garalgal na lamang. Ang ulan sa labas ay lalong lumakas, tinatabunan ang tunog ng kanyang paglaban. Walang sinuman ang nakakaalam na sa likod ng mga pader ng modernong bahay na iyon, isang buhay ang sapilitang pinapatay. Lumipas ang mga segundo. Si Ligaya ay tuluyan ng nanghina, ang kanyang katawan ay bumagsak. Binitawan ni Marco ang pagkakasakal, humihingal habang tinititigan ang walang buhay na katawan ng kanyang asawa. Ang kanyang puso ay naging kasing lamig ng bato, hindi na isang mapagmahal na asawa, kundi isang lalaking nawalan na ng konsensya. Sa labas, patuloy pa rin ang pagbuhos ng ulan. Ang mga kalsada ay tahimik, ang mga ilaw sa bahay ng mga kapitbahay ay madilim na natatakpan ng kurtina. Walang sinuman ang naghinala na isang trahedya ang katatapos lamang mangyari sa bahay numero 17. Isang babaeng minsan nang nangarap na bumuo ng isang bagong kinabukasan, matapos ang isang kabiguan, ngayon ay nakahandusay at walang buhay sa mga kamay ng taong kanyang pinagkatiwalaan. Ang kwentong ito ay nagsisimula pa lamang. At tulad ng tubig ulan na laging nakakahanap ng daan pababa, ang katotohanan ay balang araw ay makakahanap din ng paraan upang mabunyag. Lumalim na ang gabi, ngunit hindi pa rin tumitila ang ulan. Ang kapaligiran sa loob ng bahay numero 17 ay malamig at nakabibingi. Nakaupo si Marco sa sahig, nakatitig sa walang buhay na katawan ni Ligaya. Mabilis pa rin ang kanyang paghinga, malamig na pawis ang tumutulo sa kanyang sentido, at ang kanyang puso ay kumakabog ng hindi regular. Ang takot ay gumapang sa kanyang dibdib. Ngunit mas malakas kaysa roon ang madilim na udyok na isinilang mula sa kasakiman. Alam niyang kapag natagpuan ang katawan ng kanyang asawa, guguho ang buong buhay niya. Sa gitna ng pagkasindak, umikot ang kanyang isipan. Naalala niya ang isang meat grinder na karaniwan niyang ginagamit para sa kanyang negosyo catering. Ang makina ay nasa maliit na bodega malapit sa kusina. Walang pag-aalinlangan, kinaladkad niya ang katawan ni Ligaya patungo sa banyo. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang buksan niya ang ilaw. Ang anino ng walang buhay na katawan ay sumasalamin sa basang sahig. Walang emosyon, kinuha niya ang isang kutsilyo sa kusina. Bawat hiwa ay pagpapakita ng desperasyon at takot. Ang kutsilyo ay tumagos sa buto at laman. Ang tunog ng metal na tumatama sa matigas na buto ay umalinggaw sa kanyang isipan na parang malakas na kulog. Nagangalit ang mga ngipin ni Marco, namumula ang kanyang mga mata, ngunit patuloy na gumagalaw ang kanyang mga kamay. Ang sahig ng banyo ay agad na nabahira ng dugo. Ang matapang na amoy ng dugo ay humalo sa amoy ng sabon na kanyang ibinuhos upang pagtakpan ang bakas. Matapos mahati ang katawan sa maliliit na piraso, dinala niya ito isa-isa sa meat grinder. Umugong ang makina, umiikot ng may kalupitan. Ang mga piraso ng katawan ni Ligaya ay ipinasok, giniling, hanggang sa maging mga durog na bahagi na hindi na makikilala. Tumingin si Marco sa ibang direksyon, ngunit patuloy pa rin siyang nagtutulak. Bawat tilamsik ng dugo ay lalong nagpuno sa silid ng amoy ng kamatayan. Ang orasan sa dingding ay mabagal na tumitiktak, na para bang huminto ang oras upang saksihan ang kalupitang iyon. Nagtrabaho si Marco buong gabi, basang-basa ng pawis, ang kanyang mga kamay ay puno ng mga gasgas. Giniling niya, tinadtad, at pagkatapos ay ibinuhos ang resulta sa inidoro. Paulit-ulit niyang binuhusan ng tubig. Ang tunog ng agos ng tubig ang naging saliw sa bawat pagtatangka na burahin ang ebidensya. Ngunit, kahit na malinlang ang mga mata at tainga ng tao, ang katotohanan ay hindi kailanman tuluyang nawawala. Sa labas, nililinis ng malakas na ulan ang mga kalsada ng lungsod. Ngunit sa loob ng bahay na iyon, ang itim na mansa ay lalo pang kumakapal. Ang mga pader ng banyo ay basa pa rin ang panlinis, ang sahig ay kumikinang ng hindi pangkaraniwan. Kinuskos ni Marco ang bawat sulok gamit ang natitirang lakas, sinusubukang tiyakin na walang kahit isang patak na natira. Nang papalapit na ang bukang liwayway, pagod na ang kanyang katawan. Naupo siya sa sala, pinagmamasdan ang bahay na mukhang malinis at maayos, na parang walang nangyari. Ngunit sa kanyang puso, ang imahe ng mukha ni Ligaya ay patuloy na lumilitaw. Ang mainit ng ngiti na dati niyang minahal ay ngayon ay bumabagabag sa kanya, nakatitig mula sa kadiliman. Ipinikit niya ang kanyang mga mata.
Ngunit, sa tuwing nagsasara ang kanyang mga talukap, nakikita niya si Ligaya na nakatingin ng may pagkadismaya. Sinubukan niyang itaboy ang imaheng iyon sa pagsasabi sa sarili na lahat ng ito ay para iligtas ang kanyang buhay, para bayaran ang utang, para sa kinabukasan. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang lumakad na siya sa isang daan na walang pagbabalik. Dumating ang umaga na may maputlang liwanag na tumatagos sa mga kortina. Nag-awitan ang mga ibon sa malayo. Ang tunog ng buhay ay nagpatuloy na parang dati. Ang mga kapitbahay ay lumabas ng kanilang mga bahay, ang ilan ay papasok sa trabaho, ang ilan ay naghahanda ng mga anak para sa eskwela. Walang sinuman ang naghinala na sa bahay numero 17, isang trahedya ang kumitil ng isang buhay sa pinakamalupit na paraan. Lumabas si Marco ng bahay na may blankong mukha. Dala niya ang isang malaking plastic bag na naglalaman ng mga natirang gamit sa paglilinis niya kagabi. Isang basurero ang nakakita sa kanya na nagtatapon ng ilang bag sa basurahan sa harap ng subdibisyon. Inakala lamang ng lalaki na si Marco ay nag-general cleaning. Walang bahid ng hinala. Pag-uwi, binuksan ni Marco ang telebisyon, nagtimpla ng kape, at naupo na parang walang nangyari. Sinubukan niyang gayahin ang kanyang pang-araw-araw na gawain upang hindi magdulot ng anumang pagdududa. Ngunit ang sobrang tapang na amoy ng panlinis ay nanatili pa rin sa hangin ng bahay na iyon, nag-iiwan ng malabong palatandaan na may isang bagay na minadaling binura. Nang araw na iyon, si Elena Kartika, ang kapatid ni Ligaya, ay paulit-ulit na sinubukang tawagan ang kanyang ate. Walang sagot. Ang mga text message na ipinadala niya ay sent ni lamang. Nagsimula na siyang kabahan, ngunit pinakalma niya ang sarili sa pag-iisip na baka abala lang si Ligaya o nalobat ang cellphone. Hindi pa niya alam na noong nakaraang gabi, ang kapatid na kanyang minamahal ay tuluyan ng kinuha sa kanya. Si Marco, sa kabilang banda, ay tahimik na nakaupo, naghihintay na lumipas ang araw, umaasang matatakpan ng panahon ang lahat ng bakas. Naniniwala siyang kung mananatili siyang kalmado, walang sinuman ang makakaalam. Naniniwala siyang lalamunin ng agos ng tubig sa kanal ang kanyang lihim. Ngunit nakalimutan niya na itinatala ng mundo ang bawat hakbang, at ang kasamaan ay laging nag-iiwan ng mga bakas na hindi nakikita ng mata. Ang gabing iyon ang naging simula ng sunod-sunod na mga pangyayari na iayanig sa buong lungsod. Ang mga araw matapos ang madilim na gabing iyon ay lumipas ng payapa sa mata ng iba. Sinikap ni Marco na ipakita ang sarili bilang isang matatag na asawa. Patuloy niyang binabati ang mga kapitbahay ng may ngiti at nagpanggap pa siyang abala sa pagdidikit ng mga anunsyo tungkol sa kanyang nawawalang asawa. Nagprint siya ng mga flyer na may larawan ni Ligaya, isinulat na hindi pa umuuwi ang kanyang asawa sa loob ng ilang araw at humihingi ng tulong sa sinumang maaaring nakakita sa kanya. Idinikit niya ang mga papel sa mga sari-sari store at sa bulletin board ng subdivision. Ipinost pa niya ito sa Facebook na may mga salitang puno ng kalungkutan na para bang siya ay isang desperadong asawa na hinahanap ang kanyang kabiyak. Para sa mga taong tumitingin mula sa labas, si Marco ay tila isang lalaking nagluluksa. Ilang kapitbahay ang naawa. May nagkomento ng kawawa naman, sana mahanap na si Ligaya. Mayroon ding tumapik sa kanyang balikat at nagbigay ng suporta. Lahat ng iyon ay lalong nagpakumbinsi kay Marco na maayos ang takbo ng kanyang plano. Gayunpaman, sa likod ng kanyang malamig na kilos, mayroong isang pagkabalisa na hindi niya maitaboy. Sa tuwing pumapasok siya sa banyo, tila naaamoy pa rin niya ang isang malabong, matapang na amoy. Paulit-ulit na niya itong binuhusan ng panlinis, kinuskos hanggang sa mamilat ang kanyang mga kamay. Ngunit hindi kailanman naging tunay na payapa ang kanyang puso. Sa gabi, kapag mag-isa siyang nakaupo sa sala, madalas niyang marinig ang tunog ng agos ng tubig mula sa inidoro, na para bang dala-dala pa nito ang isang lihim na hindi pa tuluyang nalulunod. Minsan, nararamdaman niyang lumilitaw ang anino ni Ligaya sa salamin, nakatitig sa kanya na may mga matang walang laman. Iiling-ilingin niya ang kanyang ulo, kinukumbinsi ang sarili na lahat ng iyon ay bunga lamang ng konsensya, hindi katotohanan. Samantala sa Pampanga, lalong nababalisa si Mang Ramon. Ilang araw na siyang walang balita mula sa kanyang anak. Ang telepono ay hindi aktibo, ang mga mensahe ay hindi nasasagot. Sa mabigat na puso, nagpasya siyang pumunta sa Maynila.
Ang paglalakbay na iyon ay puno ng panalangin at pag-asa na makikita niyang muli ang ngiti ng kanyang anak na magbubukas ng pinto tulad ng dati. Ngunit nang makarating siya sa bahay numero 17, si Marco lamang ang nagbukas ng pinto na may kalmadong mukha. Sinabi niyang nagtatampo si Ligaya at umalis kung saan. Ang kanyang mga salita ay tila ordinaryo, ngunit may napansin si Mang Ramon na hindi tama. Masyadong maayos ang bahay, masyadong malinis. Walang bakas ng buhay ng isang babae sa loob. Ang mesa sa kainan ay may 2 plato lamang. Ang kapaligiran ay parang isang entablado na maingat na inihanda. Kahit na sinubukan ni Marco na kumbinsihin siya, nararamdaman pa rin ang puso ng isang ama kapag may mali. Nang gabing iyon, umuwi si Mang Ramon na may mabigat na damdamin. Puno ng tanong ang kanyang isipan. Alam niyang hindi tipo ni Ligaya ang umaalis ng bahay nang walang paalam. Sa kabilang banda, si Elena Katika, ang kapatid ni Ligaya, ay lalo ring nag-aalala. Tinawagan niya ang mga kaibigan ng kanyang ate sa opisina. Lahat sila ay sumagot na hindi kailanman nagkwento si Ligaya tungkol sa malaking problema. Sa katunayan, ilang araw bago iyon, mukha pa siyang masaya. Ang balitang iyon ay lalong nagpakumbinsi kay Elena na may masamang nangyari. Si Marco, kahit sinusubukang magtago, ay namumuhay sa takot. Bawat katok sa pinto ay nagpapatalon sa kanya. Bawat tunog ng telepono ay nagpapanginig sa kanyang mga kamay. Ngunit sa harap ng ibang tao, patuloy niyang ginagampanan ang papel ng isang nag-aalalang asawa, nagpapakita ng pagod na mukha at namamagang mga mata. Lubos siyang naniniwala na sa lahat ng kanyang pagsisikap na linisin ang bahay, paulit-ulit na pagbuhos ng tubig, at pagtatapon ng mga plastic bag sa dilim ng gabi, walang sinuman ang makakahanap ng ebidensya. Sa kanyang isipan, perpekto ang kanyang krimen. Ngunit hindi kailanman nagsisinungaling ang mundo. Bawat patak ng dugo, bawat hibla ng buhok, bawat maliit na piraso ng buhay na nawala ay laging hahanap ng paraan upang magsalita. Ang tubig na inakala niyang kayang lunurin ang lahat ng lihim, balang araw ay isusuka ang katotohanan. Sa mga sumunod na gabi, muling bumuhos ang ulan, binabasa ang lungsod. Tumayo si Marco sa harap ng bintana, pinagmamasdan ang tubig na malakas na umaagos sa kanal. Sa kanyang puso, iniisip niyang lahat ay nawala na at nalunod. Isang manipis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, sinusubukang kumbinsihin ang sarili na nagtagumpay siya laban sa katotohanan. Ngunit, sa malayong lugar, nagsimula nang umikot ang gulong ng tadhana. Tulad ng patak ng tubig na patuloy na tumatagos, ang lihim ay dahan-dahang lilitaw sa ibabaw. Lumipas ang mga araw na walang balita mula kay Ligaya. Ang kanyang cellphone ay nanatiling hindi aktibo. Ang mga mensahe ay hindi nababasa at ang kanyang mga social media account ay tila nagyelo. Si Elena Kartika ay hindi na mapakali. Naalala niya ang huling text ng kanyang ate na nagsasabing iba kagabihin ako ng uwi. Isang simpleng mensahe na biglang naging huling paalam nang hindi niya namamalayan. Sa kanilang bahay sa Pampanga, si Mang Ramon ay balisa tuwing gabi. Naglalakad-lakad siya sa beranda habang nakatingin sa kalsada, na para bang umaasang biglang lilitaw ang kanyang anak na may maningning na ngiti. Ngunit habang tumatagal, ang pag-asang iyon ay lalo lamang nagpapasikip sa kanyang dibdib. Hindi na siya maaaring manatiling tahimik. Gamit ang kanyang matandang katawan, nagpasya siyang bumalik sa Maynila, ngayon ay may mas matibay na determinasyon. Pagdating sa bahay numero 17, muli siyang kumatok. Lumabas si Marco na may pagod na mukha, ngunit nagsisikap pa ring maging kalmado. Sinabi niyang galit pa rin si Ligaya at piniling umalis mag-isa. Idinagdag pa niyang baka kailangan ni Ligaya ng oras para magpalamig. Ngunit ang mga salitang iyon ay lalo lamang nagpalalim sa hinala ni Mang Ramon. Pinagmasdan niya ang bawat kilos ng kanyang manugang. Ang tingin nito ay masyadong blanko. Ang tono ng kanyang boses ay hindi nagpapakita ng pagkabalisa ng isang asawang nawawalan ng kabiyak. Kakaiba rin ang pakiramdam sa bahay. Walang amoy ng niluluto, walang tumpok ng damit ng babae, kahit ang vanity table ni Ligaya ay walang laman. Lahat ay tila bahay na katatapos lang linisin ng husto. Sinubukan ni Mang Ramon na makipag-usap ng mas matagal, umaasang may makikita siyang magbibigay linao sa kanyang pagkabalisa. Ngunit palaging maikli ang sagot ni Marco at agad na tinatapos ang usapan. Sa huli, umuwi si Mang Ramon na may mabigat na kalooban. Ang kanyang pagkabalisa ay lalong tumitindi.
Sa kabilang banda, hindi rin tumigil si Elena. Sinimulan niyang tawagan ang mga malalapit na kaibigan ng kanyang ate sa opisina. Isa sa kanila, si Ana, ay nagpaliwanag na hindi kailanman nagpakita ng senyales si Ligaya na nais niyang umalis. Ilang araw bago siya nawala, mukha pa siyang tuwang-tuwa dahil katatapos lang niyang bayaran ang lupa sa Antipolo. Buong sigla niyang sinabi na ang lupa ay ipon para sa kanyang kinabukasan. Ikinuwento rin ni Ana na minsan ay nag-open up si Ligaya tungkol kay Marco na madalas siyang pinipilit na ibenta ang nasabing lupa. Matigas na tumanggi si Ligaya. Gusto niyang manatili sa kanya ang lupa dahil ang pinaghirapan niya ay hindi dapat mawala para lamang ipambayad sa utang ng iba. Nang marinig ang kwentong iyon, parang kumabog ng malakas ang puso ni Elena. Sinimulan niyang pagdugtungin ang maliliit na piraso na maaaring maging susi sa pagkawala ng kanyang ate. Agad niyang ipinarating ang balita kay Mang Ramon. Natigilan ng ama, nakatingin sa kawalan. Nagsimulang bumagabag sa kanyang puso ang isang masamang kutob. Bilang isang ama, naniniwala siyang hindi tipo ni Ligaya na iiwan ang lahat ng ganoon na lamang. Sa ikatlong araw pagkatapos mawala ni Ligaya, bumalik si Mang Ramon sa bahay ni Marco. Sa pagkakataong ito, hindi lang siya nagtanong, kundi nagmasid din ng mabuti. Ang sagot ay pareho pa rin. Sabi niya ay nagtatampo si Ligaya, baka umuwi sa bahay ng kaibigan, o baka nagpunta sa ibang lugar para magpalamig. Kalmado ang tono ng kanyang boses, masyadong kalmado para sa isang malaking kawalan. Sa buong pag-uusap, hindi inalis ni Mang Ramon ang kanyang tingin sa mukha ng manugang. Naramdaman niya ang isang kakaibang lamig sa mga mata nito. Walang pagkabalisa, walang pagkasindak, walang pananabik sa isang asawa. Tanging isang katahimikan na parang makapal na pader. Umuwi si Mang Ramon na lalong nayanig ang kalooban. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Naupo siya sa sala kasama si Elena. Pareho silang nalunod sa katahimikan. Tanging ang tunog ng orasan sa dingding ang naririnig, nagpapaalala na patuloy na lumilipas ang oras habang wala pa ring balita tungkol kay Ligaya. Sa wakas, sa garalgal na boses na puno ng determinasyon, sinabi ni Mang Ramon na kailangan na niyang mag-report sa pulisya. Bilang isang ama, hindi na siya maaaring maghintay at umasa na lamang. Sigurado siyang may hindi tama. Dahil sa kanyang mga sinabi, napatingin si Elena sa kanyang ama na may namumuong luha sa mga mata. Alam niyang malaking hakbang ito, ngunit wala na silang ibang pagpipilian. Kinabukasan ng umaga, makulimlim ang langit sa Maynila. Nagpunta si Mang Ramon sa istasyon ng pulis kasama si Elena. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod. Mabigat ang kanyang mga hakbang, ngunit buo ang kanyang loob. Detalyado niyang isinalaysay kung paano nawala ang kanyang anak nang walang balita sa loob ng ilang araw, at kung paano naging malamig at kahina-hinala ang kilos ng kanyang manugang. Naramdaman ng mga pulis na nakikinig ang sakit ng isang ama. Ang ulat ay tinanggap at ipinasa sa isang espesyal na unit para sa investigasyon. Mula rito, nagsimula ang mahabang paglalakbay patungo sa pagbubunyag ng katotohanan. Tumingin si Mang Ramon sa mataas na gusali ng istasyon ng pulis. Nanginig ang kanyang puso. Alam niyang hindi magiging madali ang daan sa hinaharap. Ngunit para kay Ligaya, handa niyang harapin ang lahat. Nang umagang iyon, abala ang Quezon City Police District. Ang ulat na dala ni Mang Ramon ay agad na nakakuha ng atensyon ni Inspector David Cruz, isang investigador na matagal nang humahawak sa mga kaso ng pagkawala ng tao. Agad na bumulong ang kanyang kutob na hindi ito isang ordinaryong kaso. Tinitigan niya ang report na may nakakunot na noo. Isang dalagang babae ang nawala ng walang bakas. Patay ang telepono mula noong huling gabi at ang asawa ay tila masyadong kalmado. Lahat ng ito ay nagdulot ng malaking katanungan. Nagpasya si Inspector Cruz na agad na bisitahin ang bahay numero 17. Kasama ang dalawang miyembro ng kanyang team, umalis sila ng tanghali. Makulimlim pa rin ang langit at ang natirang ulan kagabi ay nagdulot ng madulas na kalsada. Pagdating sa lokasyon, sinalubong sila ng isang modernong bahay na mahigpit na nakasara. Ang bakal na gate ay kulay itim, malinis ang bakuran, at ang mga bintana ay may makakapal na kortina. Mula sa labas, mukha itong normal na tahanan. Lumabas si Marco na may pagod na mukha, ngunit nagpakita pa rin ang peking kabaitan. Pinapasok niya ang mga pulis.
Habang nagsasalita, sinubukan niyang ipakita ang sarili bilang isang nababahalang asawa. Ngunit para sa mata ng isang bihasang investigador, mayroong kakaiba. Masyadong blanko ang tono ng kanyang boses. Walang bahid ng emosyon na karaniwang makikita sa isang taong tunay na nawawalan. Pagpasok pa lamang, agad na naramdaman ni Inspector Cruz ang isa pang kakatwang bagay. Masyadong malinis ang bahay. Kumikinang ang sahig, maayos ang mesa, walang kahit isang butil ng alikabok. Lahat ng gamit ay nakaayos na parang bagong linis. Ang matapang na amoy ng panlinis ay nananatili sa hangin, tinatabunan ang natural na amoy ng isang bahay na tinitirhan ng isang pamilya. Dahan-dahang naglakad si Cruz, pinagmamasdan ang bawat sulok. Alam niyang ang sobrang kalinisan ay maaaring maging isang senyales. Sa kanyang karanasan, ang mga taong sumusubok na magtago ng isang bagay ay madalas na nagsasagawa ng malawakang paglilinis. Tinanong niya si Marco tungkol sa gabi nang mawala si Ligaya. Kalmadong sumagot si Marco. Sinabi niyang nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan ng gabing iyon at pagkatapos ay umalis si Ligaya mag-isa. Idinagdag pa niyang sinubukan na niyang maghanap, nagpakalat pa ng mga flyer at nagpost sa social media. Maayos ang pagkakasabi ng kanyang mga salita na parang isinaulo. Tumango lamang si Inspector Cruz, hindi agad tumutol. Alam niyang ang masyadong maagang pagdiin sa isang tao ay magdudulot lamang ng pagtanggi. Ngunit sa kanyang isipan, nag-iimbak siya ng pagdududa. Blanko ang mukha ni Marco. Kalmado ang kanyang mga mata, hindi nagpapakita ng pagkasindak ng isang asawang nawawalan ng kabiyak. Ang katahimikan na iyon ay parang isang maskara. Habang naglalakad mula sa sala patungo sa kusina, napansin ni Cruz na walang anumang bakas ng buhay ng isang babae. Walang handbag, walang sapatos ng babae sa shoe rack, walang pabango sa vanity table. Lahat ay tila naglaho. Ang bahay ay parang tinitirhan lamang ng isang tao. Lumingon si Cruz sa kanyang dalawang kasama, nagbigay ng banayad na senyas na bigyang pansin ang mga detalye. Nagtungo sila sa banyo, isang lugar na karaniwang nag-iiwan ng pinakamalinaw na bakas. Ang sahig ng banyo ay mukhang malinis nga, ngunit ang amoy ng panlinis ay sobrang tapang na nakakasakit sa ilong. Pinagmasdan ni Cruz ang drain, nanliit ang kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay may kakaiba, ngunit hindi pa niya matukoy. Pagkatapos maglibot, bumalik si Cruz sa sala. Tinitigan niya si Marco ng may matalim na tingin. Nagtanong siya ng ilang karagdagang tanong, ngunit nanatiling pare-pareho ang sagot ni Marco, walang emosyon na parang may inihandang script. Nagpaalam si Cruz. Paglabas niya ng bahay, mabagal ang kanyang mga hakbang, blanko pa rin ang kanyang mukha, ngunit sa kanyang kalooban, lalo siyang nakumbinsi. Ang bahay na iyon ay hindi naglalaman ng lungkot ng pagkawala, kundi ng lihim na sinusubukang burahin. Sa pagbabalik, sinabi ng isa sa kanyang mga kasama na pakiramdam niya ay parang dumaan sa malawakang paglilinis ang bahay. Masyadong madulas ang sahig, masyadong mabango sa panlinis ang mga pader. Tumango si Cruz at idinagdag na doon mismo lalong lumalago ang kanyang hinala. Pagdating sa opisina, matagal siyang naupo, nakatingin sa whiteboard na karaniwan niyang ginagamit para sa mahahalagang punto ng investigasyon. Isinulat niya ang 3 salita, masyadong malinis na bahay. Mula sa kanyang mahabang karanasan, alam niyang gaano man kalinis ang isang krimen, laging may naiiwan itong butas. Nang gabing iyon, hindi makatulog ng mahimbing si Cruz. Ang imahe ng bahay numero 17 ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Pakiramdam niya ay mayroong nakabaon doon. Isang bagay na kailangan niyang dahan-dahang hukayin. Sa katahimikan, ipinangako niya sa sarili na ang misteryo ng pagkawala ni Ligaya ay hindi niya hahayaang malunod na lamang. Ang kalangitan sa Quezon City ay puno pa rin ng kulay abong ulap nang muling tipunin ng mga investigador ang mga tala mula sa kanilang unang pagbisita sa bahay numero 17. Lahat sila ay sumang-ayon na mayroong kakaiba. Ang bahay ay mukhang maayos at malinis, ngunit ang mismong kaayusan nito ang nagdulot ng katanungan. Tinitigan ni Inspector Cruz ang mga tala sa kanyang harapan. Makintab na sahig, hangin na puno ng amoy panlinis, banyo na parang paulit-ulit na kinuskos. Lahat ay masyadong perpekto. Alam niyang ang bahay na tinitirhan ng tao ay laging nag-iiwan ng maliliit na bakas, isang hibla ng buhok sa sahig, tirang pagkain sa kusina, o mga damit na hindi pa natitiklop.
Ngunit sa bahay ni Marco wala ni isa. Na para bang ang buhay ni Ligaya ay tuluyan ng binura mula roon. Kinabukasan, isang maliit na team ang muling ipinadala upang mag-obserba ng mas maigi. Nagpanggap silang nais lamang gumawa ng karagdagang pagsusuri, kaugnay ng ulat ng pagkawala. Sinalubong sila ni Marco na may pagod na mukha at binuksan ang pinto ng walang maraming salita. Pinanatili pa rin niya ang kanyang kalmadong kilos. Ngunit sa mata ng mga investigador, ang katahimikan na iyon ay tila pilit. Napansin ng isang miyembro ng team ang mesa sa kainan. Mayroon lamang mga gamit para sa isang tao. Walang ekstrang plato, walang dagdag na tasa. Maging ang ref ay walang laman maliban sa ilang bote ng inumin at kaunting instant food. Lahat ng bakas ng buhay pamilya ay naglaho. Sa master bedroom, ang kama ay sobrang ayos. Puting-puting kumot, magkakatabing unan, walang damit ng babae sa aparador. Ang drawer na karaniwang naglalaman ng makeup o maliliit na alahas ay puro gamit panlalaki lamang. Na para bang hindi kailanman umiral si Ligaya. Humingi ng pahintulot si Inspector Cruz na suriin ang banyo. Tumango si Marco. Nagkunwaring normal, ngunit panandali ang nanigas ang tingin niya. Sapat na iyon para lalong maghinala si Cruz. Pagpasok, muli nilang naamoy ang matapang na panlinis. Makintab na sahig, walang mansang pader, kumikinang na lababo, lahat ay masyadong perpekto. Bumulong ang isang miyembro ng team na pakiramdam niya ay parang ginamit ang silid para sa isang bagay at pagkatapos ay sadyang nilinis ng husto. Dahan-dahang tumango si Cruz. Alam niyang ang maliliit na senyales na ito ay hindi maaaring ituring na nagkataon lamang. Bago lumabas, napansin ni Cruz ang drain sa sahig ng banyo. Nanliit ang kanyang mga mata. May mga maliliit na gasgas sa paligid ng bilog na bakal. Na para bang pilit itong binuksan. Wala siyang sinabi, ngunit itinala ito sa kanyang isipan. Pagkatapos ng pagsuri, bumalik si Marco sa sala. Iginigit niyang hindi niya alam kung saan nagpunta si Ligaya. Sinubukan pa niyang ipakita ang mga flyer na kanyang ipinakalat, pati na rin ang mga tawag na ginawa niya sa ilang kaibigan ng kanyang asawa. Ang kanyang kilos ay mukhang kapanipaniwala para sa isang ordinaryong tao, ngunit para sa isang sanay na investigador, lahat ay parang isang palabas. Nang magpaalam ang team, matagal na tinitigan ni Inspector Cruz ang mukha ni Marco. Sa kanyang puso, sigurado siyang may itinatago ang lalaki. Sa labas ng bahay, nagsimulang umambon. Sandaling tumayo si Cruz sa ilalim ng payong, tinitigan ang bahay na may mabigat na damdamin. Alam niyang hindi madaling mabubunyag ang katotohanan, ngunit alam din niyang gaano man kalaki ang isang lihim, hindi ito maaaring ibaon magpakailanman. Nang gabing iyon sa opisina, nagtipon ang team upang bumuo ng paunang ulat. Lahat ng miyembro ay sumang-ayon na puno ng kakatwang bagay ang bahay. Walang senyales ng karahasan, ngunit wala ring senyales ng buhay. Ang bakas ng isang asawa ay tuluyan ng nawala. Sinabi ng isang miyembro na karaniwan, ang isang taong nawawala ng asawa ay mukhang balisa, pabalik-balik at nagtatanong sa kahit sino. Ngunit si Marco ay masyadong kalmado, nakakapagkwento pa ng maayos na parang binabasa ang isang isinaulong script. Idinagdag ni Cruz sa tala na sobrang ang paglilinis ng bahay. Ang matapang na amoy ng kemikal ay hindi lilitaw kung simpleng paglilinis lamang. Bukod pa rito, ang mga gasgas sa paligid ng drain sa banyo ay nagdagdag sa hinala. Isinara niya ang kanyang notebook at sinabi ng may matatag na boses, may itinatago sa bahay na iyon. Hindi pa natin alam kung ano, pero sigurado akong naroon ang sagot. Natahimik ang lahat, na pagtatanto na nahaharap sila sa isang kaso na mas madilim pa kaysa sa simpleng pagkawala ng tao. Sa ibang lugar, sina Mang Ramon at Elena ay nakaupo sa pagkabalisa. Naghihintay sila ng balita mula sa pulisya na may kumakabog na dibdib. Bawat minuto ay parang napakatagal, bawat gabi ay malamig. Patuloy ang panalangin na mahanap si Ligaya, kahit nasa kaibuturan ng kanilang mga puso, nagsisimula na silang matakot sa tunay na sagot. Samantala, si Marco ay nakaupo sa sala ng kanyang bahay. Ang madilim na ilaw ay nagpapatingkad sa kanyang maputlang mukha. Nakatingin siya sa telebisyong nakabukas ngunit walang tunog. Sa kanyang kamay, lumalamig na ang isang tasa ng kape. Kahit na sinusubukan niyang maging kalmado, ang anino ng mukha ni Ligaya ay patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan.
Ngunit, pinapakalma niya ang sarili sa paniniwalang walang sinuman ang makakapagbunyag ng kanyang lihim. Ang hindi niya alam, papalapit na ang mga hakbang ng mga investigador. Ang katotohanan ay dahan-dahang naghahanap ng paraan upang lumabas. Nang umagang iyon, mas abala ang Quezon City Police District kaysa karaniwan. Tumanggap si Inspector Cruz ng bagong ulat mula sa technical team na sumuri sa data ng cellphone at social media ni Ligaya. Ang resulta ay biglang nagpatahimik sa buong silid-pulungan. Ipinapakita ng ulat na ang huling signal ng cellphone ni Ligaya ay naitala noong gabi ng Oktubre 14 na, eksaktong alas 9 ng gabi. Ang huling lokasyon ay malinaw na natukoy sa bahay numero 17, ang tirahan nila ni Marco. Pagkatapos noon, tuluyan nang namatay ang cellphone. Hindi na ito lumipat ng lugar, hindi na muling naging aktibo. Dahan-dahang tinapik ni Inspector Cruz ang mesa, ang kanyang mga mata ay matalim na nakatutok sa ulat. Ang katotohanan ito ay malinaw na salungat sa pahayag ni Marco na lumabas ng bahay ang kanyang asawa mag-isa. Kung totoo iyon, dapat ay nag-iwan ng ibang bakas ng lokasyon ang cellphone ni Ligaya, ngunit wala. Lahat ay huminto sa loob ng bahay na iyon. Natuklasan din ng team na mula ng gabing iyon, tumigil ang lahat ng aktibidad ni Ligaya sa social media. Walang post, walang sagot sa mensahe, walang anumang aktibidad. Samantalang dati, si Ligaya ay medyo aktibo, madalas magpadala ng mensahe sa kanyang kapatid o sumagot sa mga chat ng mga katrabaho. Huminga ng malalim si Cruz. Para sa kanya, hindi na ito simpleng senyales ng pagkawala, kundi isang paunang ebidensya na hindi kailanman umalis si Ligaya sa bahay tulad ng sinabi ni Marco. Samantala, isang team naman ang nagpunta sa opisina kung saan nagtatrabaho si Ligaya. Sinalubong sila ng mga katrabaho nito na may malungkot na mukha. Ikinuwento nila na si Ligaya ay kilala bilang isang masayahin, laging masigasig, at hindi kailanman nagpakita ng intensyon na umalis ng bahay. Sa katunayan, ilang araw bago iyon, buong pagmamalaki niyang ikinuwento ang tungkol sa lupang kabibili lang niya sa Antipolo. Isang katrabaho na malapit kay Ligaya ang nagbunyag na minsan ay pinilit ni Marco si Ligaya na ibenta ang lupa. Ngunit, mariing tumanggi si Ligaya. Sinabi niyang ang lupa na iyon ay ang kanyang ipon para sa kinabukasan, bunga ng maraming taong pagsisikap na hindi dapat basta-basta mawala. Ang kwentong iyon ay agad na itinala ng investigador bilang isang mahalagang pahiwatig tungkol sa posibleng motibo sa likod ng pagkawala ni Ligaya. Nang makarating ang ulat na iyon sa kamay ni Cruz, lalo siyang nakumbinsi na may itinatago si Marco. Lahat ng piraso ay nagsimulang magtugma. Isang asawa na kabibili lang ng mamahaling lupa, isang asawang baon sa utang, at ang biglaang pagkawala ng asawa. Nang gabing iyon, mag-isang nakaupo si Cruz sa kanyang opisina. Muling bumuhos ang ulan, binabasa ang bintana ng mga patak ng tubig na dahan-dahang dumadaloy. Tinitigan niya ang whiteboard na puno na ng mga tala. Ang mga araw ay nagdudugtong sa mga impormasyon, ang lupa ni Ligaya, ang pressure mula kay Marco, ang pagkawala ni Ligaya, ang masyadong malinis na bahay, ang signal ng cellphone na huminto sa bahay. Lahat ng linyang iyon ay nagtatagpo sa iisang punto, si Marco. Sa kabilang banda, patuloy na ginagampanan ni Marco ang kanyang papel bilang asawang nawawalan. Nagpapakita pa rin siya ng malungkot na mukha sa harap ng mga kapitbahay, nagpapanggap pa ring nagdidikit ng mga flyer, at nagsusulat pa ng mga malulungkot na salita sa social media. Ngunit, para sa mga taong nagmamasid ng maigi, kakaiba ang kanyang ekspresyon. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng katapatan, kundi ng pag-iingat, na para bang tinitiyak niyang hindi mabubunyag ang kanyang papel. Ilang kapitbahay ang nagkomento na nagtataka sila sa kilos ni Marco. Karaniwan, ang isang taong nawawalan ng asawa ay balisa, pabalik-balik at tumatawag kung saan-saan. Ngunit si Marco ay masyadong kalmado. May nagsabi pang ang nagawa pa niyang makipagbiruan sa security guard ng subdivision. Ang maliliit na kwentong ito ay nakarating sa pulisya, nagdagdag sa mahabang listahan ng mga kakatuwang bagay. Lalong nabalisa sina Mang Ramon at Elena nang marinig ang mga paunang resulta ng investigasyon. Nang gabing iyon, nakaupo sila sa isang maliit na inuupahang bahay malapit sa istasyon ng pulis. Puno ng pagkabalisa ang kanilang mga mukha. Hinawakan ni Elena ang kamay ng kanyang ama habang sinasabing sigurado siyang hindi kailanman umalis si Ligaya sa bahay ng gabing iyon.
bumagsak ang luha ni Mang Ramon nang hindi napigilan. Pakiramdam niya ay papalapit na siya sa katotohanan, kahit na ang katotohanang iyon ay maaaring mas mapait pa sa kahit ano. Nagpasya si Inspector Cruz na kailangang palawakin ang investigasyon. Hindi lang niya susuriin ang bahay numero 17 mula sa labas, kundi pati na rin ang lahat ng financial records at aktibidad ni Marco. Sa kanyang isipan, malinaw ang motibong pinansyal. Ngunit, kailangan pa niya ng konkretong ebidensya na maaaring magdiin sa salarin. Sa kanyang bahay, nilakasan ni Marco ang volume ng telebisyon, sinusubukang itaboy ang mga boses sa kanyang isipan. Uminom siya ng mapait na kape habang sinusubukang kumbinsihin ang sarili na kontrolado ang lahat. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang nagsisimula ng magkabitak ang pader na kanyang itinayo. Papalapit na ang mga hakbang ng mga investigador at hindi niya ito mapipigilan magpakailanman. Nang araw na iyon, ang maliit na silid-pulungan sa Quezon City Police District ay puno ng mga folder at tala na nakakalat sa mesa. Seryosong nakaupo si Inspector David Cruz, nakikinig sa ulat ng miyembro ng kanyang team na kararating lang mula sa opisina ng notaryo kung saan inayos ang pagbili ng lupa. Mula sa mga opisyal na dokumento, napatunayan na ang lupa ay talagang binili sa pangalan ni Ligaya Santos lamang. Malaki ang halaga ng lupa, sapat pa upang bayaran ang lahat ng utang ni Marco kung maibebenta. Pinagkabit ni Cruz ang kanyang mga daliri, nakatingin sa kawalan patungo sa whiteboard. Alam niyang lalong nagiging malinaw ang motibo, pressure sa pananalapi, negosyong nalulugi, at pagkakaroon ng isang mahalagang ari-arian sa pangalan ng asawa. Lahat ng iyon ay isang halo na maaaring magtulak sa isang tao na gumawa ng desperadong hakbang. Mula sa pahayag ng isang malapit na kaibigan ni Ligaya na si Ana, lalong naging malinaw na ang relasyon ni Ligaya at Marco ay hindi kasing ganda ng ipinapakita sa labas. Minsan nang nagreklamo si Ligaya na madalas siyang pinipilit ni Marco na ibenta ang lupa. Tumanggi si Ligaya. Sinabi niya, ang lupa na iyon ang tanging garantiya ko para sa hinaharap. Gusto kong magkaroon ng isang bagay na hindi maaaring pakialaman ng sinuman, kahit ng sarili kong asawa. Ang pahayag na ito ay agad na isinulat ng malaki ni Cruz sa board. Isinulat niya ang mga keyword, lupa, utang, pressure. Lahat ng pulang linya sa investigasyon ay tumuturo roon. Samantala, sa kanyang bahay, lalong nababalisa si Marco. Alam niyang mas lumalalim na ang galaw ng mga pulis. Naririnig niya ang mga bulong-bulungan ng kapitbahay na ilang beses nang nagtatanong ang mga pulis tungkol sa kanya. Sinubukan niyang manatiling kalmado, ngunit madalas na lumalabas ang malamig na pawis nang hindi niya namamalayan. Nang gabing iyon, pinuntahan ni Elena Cartica si Inspector Cruz. May namamagang mga mata, ikinuwento niya ang huling pag-uusap nila ng kanyang ate. Sinabi ni Ligaya na kung patuloy siyang pipilitin ni Marco na ibenta ang lupa, gagawa siya ng matinding hakbang, hindi mag-aatubiling mag-file ng annulment. Ang mga salitang iyon ay umalinggaw sa tainga ni Elena, lalong nagpakumbinsi sa kanya na may masamang nangyari dahil sa away tungkol sa lupa. Maingat na nakinig si Cruz. Detalyado niyang isinulat ang testimonya. Sa kanyang puso, lalo niyang naramdaman na ang kasong ito ay hindi bigla ang pagkawala, kundi isang trahedya na isinilang mula sa kasakiman. Kinabukasan, sinuri ng team ang financial records ni Marco. Mula sa bank statement, makikita na halos wala ng laman ang kanyang account. Nagpatong-patong na ang ilang personal na utang. May mga installment na hindi nabayaran at ang kanyang negosyong catering ay sunod-sunod ang pagkalugi. Lahat ng data na iyon ay nagpapatunay na si Marco ay nasa isang mahirap na sitwasyon. Ngunit ang pinakamatibay na nagpalakas sa hinala ay ang katotohanang ilang araw bago mawala si Ligaya, pinuntahan ni Marco ang notaryo upang magtanong tungkol sa proseso ng pagbebenta ng lupa. Dahil ang lupa ay puro sa pangalan ni Ligaya, ipinaliwanag ng notaryo na hindi niya maaaring ibenta ito nang walang pirma ng may-ari. Ang impormasyong ito ay lalong nagpakumbinsi kay Inspector Cruz na ang lupa ang susi sa buong kaso. Samantala, lalong napuno ng pag-aalala sina Mang Ramon at Elena. Narinig nila ang balita mula sa pulisya tungkol sa lupa at kung paano paulit-ulit na ipinilit ni Marco ang kanyang gusto. Nang gabing iyon, tahimik na nakaupo si Mang Ramon sa isang silya, nakatingin sa larawan ng kanyang anak na nakasabit sa dingding. Dahan-dahang bumagsak ang kanyang luha, binabasa ang kanyang matandang pisngi.
Pakiramdam niya ay may matulis na karayom na tumutusok sa kanyang puso sa tuwing naaalala niya ang mukha ni Ligaya. Si Marco, sa kabilang banda, ay nagsisikap na panindigan ang kanyang papel. Naglalakad pa rin siya sa sari-sari store malapit sa bahay, nagpapanggap na nagtatanong kung may nakakita kay Ligaya. Nakikipag-usap pa rin siya sa mga kapitbahay, nagpapakita ng malungkot na mukha. Ngunit, para sa mga masensitibo, mayroong hindi tugma. Ang kalungkutan ay parang isang maskara. Ilang kapitbahay ang nagsimulang magbulungan, nagtataka dahil hindi naman mukhang seryoso si Marco sa paghahanap. Nagdidikit na siya ng mga flyer, ngunit hindi kailanman nakitang balisang naglilibot sa lungsod. Bihira rin siyang lumabas ng bahay na para bang mas abala sa pagbabantay ng isang bagay sa loob. Ang maliliit na kwentong ito ay nakarating din sa pulisya. Sa pulong ng gabing iyon, napagpasyahan ni Cruz na malinaw na ang motibo. Ang bagong biniling lupa ni Ligaya ang naging ugat ng alitan. Dahil sa mga utang, nakita ni Marco ang lupa bilang solusyon. Ngunit nang tumanggi si Ligaya, ang galit at kasakiman ay naging isang malupit na kilos. Isinulat ni Cruz ang isang matatag na pangungusap sa board, hindi nawala si Ligaya. Siya ay itinago. Ang pangungusap na iyon ay nagpatahimik sa silid. Nagkatinginan ang bawat investigador na may malungkot na mukha. Napagtanto nilang ang kasong ito ay hindi na simpleng paghahanap ng tao, kundi isang investigasyon sa isang malubhang krimen. Sa labas ng gusali ng pulisya, muling bumuhos ang ulan. Malakas na bumagsak ang mga patak, binabasa ang mga kalsada. Tumayo si Cruz malapit sa bintana, tinitigan ang madilim na gabi habang umiikot ang kanyang isipan. Alam niyang ang susunod na hakbang ay kailangang maging mas matapang. Kung totoo ngang si Marco ang salarin, tiyak na nakatago pa rin ang lihim sa bahay numero 17. At kapag nabunyag ang lihim na iyon, lahat ng pagkukunwari ay guguho. Sa ikalimang araw mula nang iulat ang pagkawala ni Ligaya, lalong lumawak ang investigasyon. Sinimulang suriin ng mga investigador ang mga pahayag ng mga residente sa paligid ng subdibisyon. Pinuntahan nila ang security post, ang maliit na tindahan sa kanto, hanggang sa mga basurero na araw-araw na naglilibot dala ang kanilang mga kariton. Nang hapong iyon, isang basurero na nagngangalang Mang Lando ang sa wakas ay nagbigay ng kwento na nagpamulat sa lahat. Malinaw niyang naaalala ang gabi nang bumuhos ang malakas na ulan noong Oktubre 14 na. Ayon sa kanya, bandang hating gabi ay nasa paligid pa rin siya ng subdibisyon dahil na late ang dating ng truck ng basura. Nakita niya si Marco na lumabas mula sa bahay numero 17 dala ang dalawang malalaking itim na plastic bag. Mukhang mabigat ang mga bag kaya kinailangan itong buhatin ni Marco gamit ang dalawang kamay. Sinabi ni Mang Lando na inalok pa niya ito ng tulong, ngunit mabilis na tumanggi si Marco. Tense ang kanyang mukha. Sinabi lang ni Marco na ordinaryong basura lang iyon. Walang maraming salita, agad niyang inilagay ang mga bag sa tumpok ng basura malapit sa gate ng subdibisyon. Kinabukasan ng umaga, mas maaga kaysa karaniwan ang dating ng truck ng basura at kinuha ang lahat. Maingat na pinakinggan ni Inspector Cruz ang pahayag. Alam niya kung gaano kahalaga ang maliliit na detalye tulad nito. Isang bigat na itim na bag na itinapon sa gabi ng pagkawala ni Ligaya at mabilis na dinala sa tapunan. Lahat ay tugma sa pattern na kanyang pinaghihinalaan. Agad niyang inutusan ang isang team na subaybayan ang ruta ng basura ng lungsod. Ngunit ang problema ay napakalaki ng volume ng basura sa Metro Manila. Araw-araw, libu-libong tonelada ang kinokolekta. Halos imposibleng mahanap muli ang laman ng mga itim na bag na naihalo na. Gayunpaman, ang impormasyong ito ay naging isang mahalagang piraso sa puzzle. Samantala, ang balita mula kay Mang Lando ay lalong nagpabigat sa damdamin ni na Elena at Mang Ramon. Nang gabing iyon, humagulgol si Elena sa kandungan ng kanyang ama. Sinabi niyang sigurado siyang wala na ang kanyang ate. Niyakap lang siya ng mahigpit ni Mang Ramon, pinipigilan ang sakit sa kanyang dibdib. Kahit mahirap, alam niyang kailangang harapin ang katotohanan. Si Marco mismo ay hindi alam na nakarating na sa pulisya ang testimonya. Patuloy pa rin siyang namumuhay na may peking pagkabalisa. Minsan ay nagtatanong sa security guard ng subdibisyon, may nakakita ba kay Ligaya? Ngunit sa likod ng kanyang tingin, mayroong kaba na lalong mahirap itago. Nagdaos ng pulong si Inspector Cruz ng gabi.
Sa whiteboard, idinagdag niya ang isang bagong tala. Saksi, nakita si Marco na nagtapon ng malaking bag. Pagkatapos ay iginuhit niya ang isang pulang linya. Sa madaling salita, posibleng sinira ang ebidensya. Habang tumatagal, lalong nagiging malinaw ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. May alitan tungkol sa lupa, may pressure mula sa asawa, may pagkawala ni Ligaya, ang masyadong malinis na bahay, at ngayon, ang misteryosong itim na bag. Sinabi ni Cruz sa kanyang team na may mabigat na boses na kahit wala pang matibay na pisikal na ebidensya, lahat ng direksyon ay tumuturo na hindi kailanman lumabas ng bahay si Ligaya ng ligtas. Hinala niya na ang malaking lihim ay nakatago pa rin sa loob mismo ng bahay. Nang gabing iyon, habang mag-isang nakaupo si Marco sa sala na may madilim na ilaw, lalo niyang naramdaman ang pagsikip ng kanyang dibdib. Muling lumitaw ang mukha ni Ligaya sa kanyang isipan. Ang huling ngiti. Ang malumanay na boses na dati ay nagpapakalma sa kanya, ay naging isang nakakatakot na anino na bumabagabag sa kanya gabi-gabi. Sinubukan niyang pakalmahin ang sarili sa pag-iisip na ligtas na ang lahat, na hindi kailanman makakahanap ng kahit ano ang mga pulis. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, nagsisimula na siyang makaramdam ng mga bitak sa depensang kanyang itinayo. Muling bumuhos ang ulan, malakas na tumutulo sa bubong. Ang tunog ng agos ng tubig sa kanal ay tila nagdadala ng mensaheng kanyang kinatatakutan. Hindi maaaring itago ang katotohanan magpakailanman. Tinapos ni Inspector Cruz ang pulong ng gabing iyon sa isang maikling pangungusap. Sinabi niyang ang susunod na hakbang ay magsagawa ng masusing pagsusuri sa sistema ng drainage sa bahay ni Marco. Tumingin sa kanya ang lahat ng may tensyon. Alam nilang ito ay isang mahirap at mapanganib na daan, ngunit maaaring ito rin ang tanging paraan upang mahanap ang mga natitirang piraso ng katotohanan na sinubukang itago. Sa labas ng gusali, tahimik ang gabi sa Maynila. Ang mga ilaw sa kalsada ay kumikinang, mamasa-masa ang hangin pagkatapos ng ulan. Mukhang payapa ang lungsod. Ngunit sa likod ng kapayapaang iyon, isang madilim na lihim ang papalapit ng mabunyag. Lumalim na ang gabi nang ang silid pulungan ay puno pa rin ang diskusyon. Ang whiteboard ay puno ng mga sulat, ang mga pulang linya ay nagdudugtong sa iba't ibang tala na natipon. Ang lupa ni Ligaya, ang pressure mula kay Marco, ang testimonya ng mga kapitbahay, ang misteryosong plastic bag, at ang masyadong malinis na bahay. Tumayo si Inspector Cruz sa harap ng board. Matatalim ang kanyang tingin sa bawat detalye. Pagkatapos ay naalala niya ang unang beses na pumasok siya sa bahay numero 17. May isang bagay na patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan. Ang matapang na amoy ng panlinis, lalo na mula sa direksyon ng banyo. Naalala rin niya ang mga maliliit na gasgas sa paligid ng takip ng drain. Lahat ng iyon ay tila bumubulong na may nangyari doon. Sa matatag na boses, sinabi niya sa kanyang team na malaki ang posibilidad na hindi kailanman umalis si Ligaya sa bahay na iyon. Lahat ng ebidensya ay tumuturo sa iisang direksyon. Ngunit ang tanong pa rin ay, nasaan ang kanyang katawan? Iminungkahi ng isang miyembro ng team ang posibilidad na gumamit si Marco ng isang hindi pangkaraniwang paraan upang alisin ang bakas. Itinuro niya ang tala tungkol sa biglaang pagtaas ng paggamit ng tubig sa bahay ni Marco na naitala ng water company. Noong gabi ng Oktubre 14 at 15, ang konsumo ng tubig ay tumaas ng 3 beses kumpara sa karaniwang araw. Ang talang iyon ay biglang nagpatahimik sa silid. Tinitigan ni Cruz ang mga numero na may nakakunot na noo. Isang napakalaking dami ng tubig sa gabi nang mawala si Ligaya. Naalala niya ang amoy ng kemikal sa banyo, ang sobrang dulas na sahig, at ang drain na tila pilit binuksan. Lahat ng senyales ay dahan-dahang nag-uugnay sa kanyang isipan. Sa wakas, ipinahayag niya ang isang hinala na nagpatayo ng balahibo sa lahat. Sinabi niyang may malaking posibilidad na sinubukan ni Marco na sirain ang katawan ni Ligaya sa pamamagitan ng pagputol nito at pagtapon sa pamamagitan ng drainage system at septic tank ng bahay. Ang pangungusap na iyon ay panandali ang nagpatahimik sa silid. Nagkatinginan ang lahat ng investigador na pagtatanto kung gaano kasuklam-suklam ang paraang maaaring ginawa ng salarin. Sinabi ng isang miyembro ng team na may mahinang boses na kung totoo iyon, maaaring may mga bakas pa ring natira sa septic tank. Ang mga kemikal ay maaaring makapag-blur ng ilang ebidensya, ngunit hindi nito kayang alisin ang lahat.
Ang buhok, mga piraso ng buto o tissue ay maaaring manatili. Tumango si Cruz ng may katiyakan. Alam niyang hindi magiging madali ang daang tatahakin. Ang pagbubukas ng septic tank ay nangangailangan ng espesyal na kagamitan, mga teknikal na tauhan, at lakas ng loob na harapin ang isang tanawin na maaaring hindi kayanin ng marami. Ngunit alam din niyang ito ang tanging paraan upang matiyak ang katotohanan. Nang gabing iyon, binuo niya ang plano. Kinabukasan, babalik ang team sa bahay numero 17 na may dalang special search warrant. Susuriin nila ang sistema ng drainage mula sa banyo hanggang sa septic tank sa likod bahay. Samantala, mag-isang nakaupo si Marco sa sala ng kanyang bahay. Ang madilim na ilaw ay nagpapatingkad sa kanyang lalong pumapayat na mukha. Nagsisimula na niyang maramdaman ang papalapit na alon ng hinala mula sa mga pulis. Kahit na sinusubukan niyang pakalmahin ang sarili, hindi mapigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Alam niyang itinatago ng septic tank na iyon ang lihim na pinakakinatatakutan niya. Sa ibang lugar, gising buong gabi si Mang Ramon. Nakaupo siya sa isang silya na may bukas na rosaryo sa kanyang kandungan. Nanginginig ang kanyang mga labi sa pagdarasal. Dahan-dahang bumagsak ang kanyang luha. Alam niyang papalapit na ang mga pulis sa katotohanan. Ngunit masakit ang kanyang puso sa pag-iisip kung ano ang maaaring nangyari sa kanyang anak. Si Elena, na nakaupo sa tabi niya, ay hinawakan lamang ang kamay ng kanyang ama, pinipigilan ang paghikbi. Kinabukasan ng umaga, kumilos ang team ng mga investigador. Huminto ang mga sasakyan ng pulis sa harap ng bahay numero 17. Nagulat si Marco nang makita silang dumating na may dalang opisyal na dokumento. Blanko ang kanyang tingin, maputla ang kanyang mukha, ngunit hindi siya maaaring tumanggi. Sa mabibigat na hakbang, muli niyang binuksan ang pinto ng kanyang bahay para sa mga investigador. Pumasok si Inspector Cruz na may matalim na tingin. Nagbigay siya ng senya sa technical team na agad suriin ang sistema ng tubig. Bawat hakbang ay parang mabigat, na para bang ang hangin sa loob ng bahay ay puno ng tensyon na maaaring sumabog anumang oras. Tinitigan ni Cruz ang banyo na may tingin na puno ng hinala. Alam niyang sa likod ng makintab na sahig na iyon ay maaaring nakatago ang pinakamadilim na lihim. Tumayo si Marco sa isang sulok, sinusubukang magmukhang kalmado, ngunit mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamay, naninigas ang kanyang katawan. Sinulyapan siya ni Cruz, itinala sa isipan na ang reaksyong iyon ay senyales ng takot. Nang simulan ng mga teknisyan na buksan ang takip ng drain, natahimik ang paligid. Isang matapang na amoy ang agad na lumabas, nagpatigil sa paghinga ng lahat. Alam ni Cruz na ito ay simula pa lamang. Ang lihim na sinubukang itago ng mahigpit ay malapit ng mabunyag. Nang umagang iyon, ang kapaligiran sa bahay numero 17 ay nakakakilabot. Naglagay na ng police line ang mga pulis sa paligid ng bakuran. Isang malaking truck na may tangke para sa pagsipsip ang huminto sa harap ng gate, kasama ang isang technical team na kumpleto sa protective gear. Nagsimulang magdatingan ang mga kapitbahay, nagkumpol-kumpol habang nagbubulungan, gustong malaman kung ano ang nangyayari sa bahay na dati ay mukhang tahimik. Nakatayo si Marco sa beranda na may maputlang mukha. Balisa ang kanyang mga mata, mahigpit na nakakuyom ang mga kamay, at naninigas ang katawan. Pinagmasdan ni Inspector Cruz ang bawat kilos niya. Alam niyang madalas ay mas tapat ang reaksyon ng katawan kaysa sa mga salita. Nang simulang buksan ng mga tauhan ang takip ng septic tank, isang masangsang na amoy ang agad na kumalat. Ang hangin ay tila bumigat, tumutusok sa ilong, kaya't ang ilang kapitbahay na masyadong malapit ay napaatras habang tinatakpan ang kanilang mga bibig. Umugong ang makina ng sipsip, hinihigop ang malapot at madilim na laman ng septic tank. Nakatayo si Cruz sa di kalayuan, seryoso ang kanyang mukha. Alam niyang hindi lang basta basura ang kanilang hinahanap. Bawat patak ng putik na sinisipsip ay maaaring maglaman ng isang malaking lihim. Maingat na sinimulang salain ang technical team ang laman ng septic tank. Ang makakapal na guwantes na goma ang nagpoprotekta sa kanilang mga kamay. Mahigpit na nakatakip ang mga maskara sa kanilang mga mukha, ngunit tumatagos pa rin ang mabahong amoy. Sa gitna ng itim at malapot na likido, dahan-dahang mailumitaw na kakaiba. Isang tauhan ang mahinang sumigaw. Ang kanyang kamay ay nakataas, hawak ang isang kumpol ng mahabang buhok na buhol-buhol at malagkit. Lahat na nakakita ay biglang natahimik.
Ang buhok na iyon ay malinaw na hindi basta-basta, kundi isang tunay na ebidensya na may mas masahol pang nakatago sa loob ng septic tank. Hindi nagtagal, habang ipinagpapatuloy ang pagsasala, may lumitaw na mga matitigas na piraso na kulay puti-kape. Maliit ang hugis, ngunit malinaw sa itsura nito na ito ay mga durog na buto. Itinaas ito ng isa pang tauhan gamit ang sipit, maingat na inilagay sa isang metal na lalagyan. Biglang naging tahimik ang paligid, walang sinuman ang nangahas na magsalita. Maging ang mga kapitbahay na kanina ay maingay na nagbubulungan ay natahimik na may maputlang mukha. Lahat ay napagtanto kung ano ang ibig sabihin ng mga natagpuan. Si Marco, na nakatayo malapit sa pinto ng bahay, ay tila nang hina. Nanginginig ang kanyang mga binti, ang kanyang mga kamay ay sumusubok na kumapit sa hamba ng pinto. Lalong pumutla ang kanyang mukha. Malamig na pawis ang tumulo mula sa kanyang sentido. Hindi inalis ni Inspector Cruz ang kanyang tingin mula sa kanya, itinatala ang bawat pagbabago sa kanyang ekspresyon. Ipinagpatuloy ang pagsipsip. Bawat layer ng itim na putik ay inaangat, sinasala at sinusuri. Lalong tumindi ang amoy, ngunit hindi humupa ang determinasyon ng team. At sa gitna ng malapot na likido, natagpuan nila ang isang kumpol ng tissue na nakadikit pa sa isang piraso ng plastik. Halos hindi na napigilan ng mga tauhan ang kanilang sarili. Ang ilan ay sumusubok na pigilan ang pagduduwal, ngunit bawat natagpuan ay maingat na inilalagay sa mga evidence bag na inihanda. Lumapit si Cruz, tinitigan ang mga bagay na iyon na may mabigat na tingin. Alam niyang kahit na nawasak na ang katawan ni Ligaya, nagsasalita pa rin ang katotohanan. Ang buhok, buto at tissue ay mga tahimik na saksi na hindi maaaring pasinungalingan. Nang malapit nang matapos ang pagsipsip, dahan-dahang humina ang tunog ng makina. Inanunsyo ng mga tauhan na sapat na ang mga kahina-hinalang materyales na nakolekta, mga hibla ng mahabang buhok, maliliit na piraso ng buto, at mga piraso ng tissue ng tao. Lahat ay inilagay sa mga espesyal na lalagyan, mahigpit na isinara, at dinala sa forensic laboratory para sa masusing pagsusuri. Lumingon si Inspector Cruz kay Marco. Ang kanyang tingin ay matalim, puno ng pressure. Sinubukang umiwas ni Marco. Balisa ang kanyang mga mata. Ngunit, ang kanyang maputlang mukha at nanginginig na katawan ay higit pa sa sapat upang ipakita ang kanyang takot. Nagsimulang magbulungan ang mga kapitbahay na nanonood mula sa malayo. Nagbubulungan sila, ang ilan ay tinatakpan ang bibig, ang ilan ay yumuyuko sa takot. Walang sinuman ang nag-akala na ang bahay na mukhang ordinaryo ay nagtatago ng ganoong kalaking katatakutan. Pagkatapos ng trabaho, muling naging tahimik ang bakuran. Tanging ang mabahong amoy na nananatili sa hangin at ang pakiramdam ng pagduduwal na mahirap alisin ang natira. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, isang malaking hakbang ang naabot. Sa unang pagkakataon, mayroong tunay na ebidensya na maaaring mag-ugnay kay Marco sa pagkawala ni Ligaya. Nang gabing iyon, nang dumating ang opisyal na ulat sa mesa ni Cruz, maingat niya itong binasa. Ang mga hibla ng buhok na natagpuan ay itim at mahaba, tugma sa itsura ni Ligaya. Ang mga buto, kahit maliit, ay nagpapakita ng istruktura ng tao. Ang mga piraso ng tissue ay malinaw ding galing sa tao. Isinara ni Cruz ang ulat na may bahagyang panginginig ng kamay. Alam niyang hindi na maaaring pagtakpan ang kasong ito. Lahat ng natagpuan ay magsasalita sa harap ng batas. Sa isang simpleng inuupahang bahay, natanggap ni Mang Ramon at Elena ang balita mula sa pulisya. Mahinang sumigaw si Elena at pagkatapos ay humagulgol. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa kandungan ng kanyang ama. Tinakpan lamang ni Mang Ramon ang kanyang mukha gamit ang dalawang kamay. Nanginginig ang kanyang mga balikat, durog ang kanyang puso, nang marinig na ang mga piraso ng katawan ng kanyang anak ay natagpuan sa isang napakaruming lugar. Samantala, sa sala ng bahay numero 17, nakatulala si Marco. Ang madilim na ilaw ay nagpapatingkad sa kanyang maputlang mukha. Tinakpan niya ang kanyang ulo, mabilis ang kanyang paghinga. Alam niyang nagsisimula ng gumuho ang pader ng kanyang lihim. At kapag gumuho na ito, hindi na niya ito muling maitatayo. Ang forensic laboratory sa Quezon City ay nagtrabaho araw at gabi. Ang mga sample na kinuha mula sa septic tank ng bahay ni Marco ay maingat na sinuri. Ang buhok, mga piraso ng buto, at mga piraso ng tissue ng tao ay inilagay sa mga espesyal na lalagyan at dumaan sa isang serye ng mga pagsusuri.
Bawat maliit na detalye ay pinagmasdan sa ilalim ng mikroskopyo. Bawat piraso ay sinuri gamit ang modernong teknolohiya ng IFI. Lumipas ang mga araw at sa wakas, lumabas ang opisyal na ulat. Ang resulta ng efficacy test ay nagpakita ng perpektong tugma sa pagitan ng mga sample na natagpuan at ng biological data ni Ligaya na nakuha mula sa kanyang suklay at personal na damit sa bahay ng kanyang mga magulang. Wala nang pagdududa, ang mahabang buhok, maliliit na piraso ng buto, at tissue ay talagang pag-aari ni Ligaya Santos. Nang matanggap ni Inspector Cruz ang ulat, matagal niyang tinitigan ang mga papel. Ang mga salitang nakalimbag ay malinaw, malamig, at tiyak, ngunit nagdadala ng mabigat na emosyonal na pasanin. Naramdaman niyang sumikip ang kanyang dibdib. Kahit sanay na siyang humawak ng mga malulupit na kaso, sa tuwing nakakakita siya ng tunay na ebidensya ng pagdurusa ng tao, nanginginig pa rin ang kanyang puso. Tinawag niya ang buong team at binasa ang resulta ng forensic. Natahimik ang silid, walang nagsasalita. Lahat ay napagtanto na ang kasong ito ay naging isang malupit na pagpatay na may hindi matututulang ebidensya. Nang hapong iyon, pinuntahan ni Cruz ang maliit na inuupahang bahay kung saan naghihintay sina Mang Ramon at Elena. Pumasok siya na may mabibigat na hakbang, dala ang balitang wawasak sa puso ng dalawang taong pinakamamahal si Ligaya. Tumingin si Mang Ramon kay Cruz na may mga matang puno ng pag-asa, kahit na sa likod nito ay may takot. Hinawakan ni Elena ang kamay ng kanyang ama na parang handang tanggapin ang anumang mangyari. Sa isang kalmado ngunit mabigat na boses, ipinahayag ni Cruz ang resulta ng forensic. Sinabi niyang ang ebidensyang natagpuan sa septic tank ng bahay ni Marco ay talagang pag-aari ni Ligaya. Wala nang pagdududa. Ang katawan ni Ligaya ay winasak sa isang napakalupit na paraan. Mahinang sumigaw si Elena. Dumaloy ng malakas ang kanyang luha. Nanghina ang kanyang katawan at sumandal sa balikat ng kanyang ama. Natigilan si Mang Ramon. Tumingin siya sa sahig na walang laman ang isipan. Dahan-dahang bumagsak ang kanyang luha. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit sinubukan niyang manatiling matatag para sa kanyang bunsong anak na umiiyak sa tabi niya. Yumuko si Cruz, binigyan sila ng oras na tanggapin ang balita. Alam niyang walang salita ang sapat upang bawasan ang sakit na kanilang nararamdaman. Ngunit bilang investigador, alam din niyang kailangang ipahayag ang katotohanan, gaano man ito kasakit. Nang gabing iyon, dahan-dahang kumalat ang balita sa mga residente sa paligid. Ang mga dati ay tsismis lamang, ngayon ay alam na nilang malaking trahedya sa bahay numero 17. Ang mga bulungan ay naging mga tingin ng takot. Walang sinuman ang nag-akala na si Marco, ang lalaking dati ay mukhang palakaibigan, ay may ganoong kadilim na panig. Si Marco mismo ay nagsimulang mawala ng kontrol. Sinubukan pa rin niyang kumilos ng normal. Ngunit lalong pumutla ang kanyang mukha, lalong naging balisa ang kanyang mga mata. Alam niyang may ebidensya na ngayon ang mga pulis. Bawat hakbang na kanyang ginagawa ay parang mabigat. Bawat tunog sa labas ng bahay ay nagpapakabog sa kanyang dibdib. Nagpa siya si Inspector Cruz na huwag nang maghintay pa. Dala ang resulta ng forensic, nag-apply siya ng opisyal na request para sa pag-aresto kay Marco. Alam niyang kailangang tapusin na ang kasong ito, hindi lang para sa batas, kundi para sa hustisya, para kay Ligaya at sa kanyang pamilya. Kinabukasan, isang team ng mga pulis na kumpleto sa armas ang nagpunta sa bahay numero 17. Nagulat si Marco na nakaupo sa sala nang marinig ang malakas na katok sa pinto. Nang buksan ang pinto, nakita niya ang ilang pulis na may matitigas na mukha. Binasa ang warrant of arrest. Sinubukang manatiling kalmado ni Marco, ngunit nanginginig ang kanyang mga tuhod. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang ikabit ang posa sa kanyang mga pulso. Ang mga kapitbahay na nanonood mula sa malayo ay natahimik. Ang ilan ay tinakpan ang bibig, ang ilan ay nakatingin lang na hindi makapaniwala. Dinala si Marco palabas ng bahay na nakayuko. Tahimik ang paligid, tanging ang tunog ng ambon ang sumasabay sa kanyang mga hakbang patungo sa sasakyan ng pulis. Ang ilaw ng sasakyan ay umikot, lumilikha ng pula at asul na kislap na nagpapatingkad sa kanyang maputlang mukha. Naroon sina Mang Ramon at Elena, nakatayo sa likod ng police line. Umiiyak si Elena habang nakikita ang lalaking dati niyang tinawag na kuya na dinadala na may posas. Tumingin lang si Mang Ramon na may basang mga mata, walang sinasabi.
Lumapit si Cruz sa kanila, sinabi sa mahinang boses na dahan-dahan nang gumugulong ang hustisya. Kahit hindi na maibabalik si Ligaya, kahit paano ay nabubunyag na ang katotohanan. Sa loob ng sasakyan ng pulis, nakayuko si Marco sa katahimikan. Ang kanyang pagkukunwari sa loob ng maraming araw ay biglang gumuho. Alam niyang hindi na siya makakaiwas. Ang daang kanyang pinili ay naglubog sa kanya, at ngayon ay kailangan na niyang harapin ang mga kahihinatnan. Ang silid ng interogasyon sa Quezon City Police District ay malamig ng gabing iyon. Ang puting ilaw ng fluorescent ay sumasalamin sa mga pader, lumilikha ng mahahabang anino na nagpabigat sa kapaligiran. Sa gitna ng silid, isang metal na mesa na may dalawang magkaharap na silya. Nakaupo si Marco na may posa sa harap, nakayuko, maputla ang mukha at may malalalim na mata dahil sa ilang araw na takot. Pumasok si Inspector Cruz na may kalmadong mga hakbang, inilagay ang isang tumpok ng folder sa mesa. Dahan-dahan siyang naupo at tinitigan si Marco nang may matalim na tingin ngunit hindi sumisigaw. Ang kanyang boses ay mababa ngunit puno ng pressure. Sinabi niyang sapat na ang ebidensya. Ang buhok, buto, at tissue na natagpuan sa septic tank ng bahay numero 17 ay napatunayang pag-aari ni Ligaya. Idinagdag niyang bawat kasinungalingan ay lalo lamang magpapalala sa sitwasyon, habang ang pag-amin ay maaaring maging tanging paraan upang ipakita ang natitirang katapatan. Nakatungo pa rin si Marco, nanginginig ang kanyang mga labi. Sinubukan niyang magdahilan, sinasabing baka may ibang taong gumawa ng masama kay Ligaya. Ngunit kalmadong inilabas ni Cruz ang mga larawan ng ebidensya, ang kumpol ng buhok, mga piraso ng buto, at ang hindi matututulang resulta ng fake test. Bawat larawan ay lalong nagpapaputla sa mukha ni Marco. Natahimik ang silid, tanging ang tunog ng electric fan ang maririnig. Patuloy na tinitigan ni Cruz si Marco, binibigyan ng espasyo ang katahimikan upang idiin ang kanyang kalooban. Sa kanyang mahabang karanasan, alam niyang mas malakas pa ang katahimikan kaysa sa 1,000 tanong. Sa wakas, nagsimulang magsalita si Marco sa garalgal na boses. Sinabi niyang nang gabing iyon, Oktubre 14 na, nag-away sila ng husto ni Ligaya tungkol sa lupa. Tumanggi si Ligaya na ibenta ito at nagbanta pang iiwan siya kung patuloy niyang ipipilit. Ang mga salitang iyon ay nagpadilim sa kanyang isipan. Sa galit at desperasyon, sinakal niya ang liig ng kanyang asawa hanggang sa mawalan ito ng buhay. Dumaloy ang luha sa pisngi ni Marco habang ipinagpapatuloy ang kanyang kwento. Matapos niyang mapagtanto ang kanyang ginawa, sinakop siya ng takot. Natakot siyang malaman ng lahat, natakot na mawala ang lahat. Kaya sa gitna ng kaguluhan, kinalagkad niya ang katawan ni Ligaya sa banyo, kinuha ang kutsilyo sa kusina, at pinagputol-putol ang katawan ng kanyang asawa. Bawat piraso ay ipinasok sa meat grinder na karaniwan niyang ginagamit sa kanyang negosyo. Nanginginig ang boses ni Marco habang ikinukwento kung paano umugong ang makina sa gitna ng gabi, ginigiling ang katawan na dati niyang yayakap ng may pagmamahal. Sinabi niyang blanko ang kanyang isipan noon, tanging takot at ang pagnanais na burahin ang ebidensya ang naroon. Piraso-piraso niyang ibinuho sa inidoro, hinayaang dalhin ng tubig ang malaking lihim na inakala niyang mawawala magpakailanman. Nakikinig si Cruz nang hindi sumasabat, ang kanyang mga mata ay nakatutok pa rin kay Marco na parabang tinitiyak na malinaw na na-record ang bawat salita. Para sa kanya, hindi lang ito isang pag-amin, kundi isang madilim na larawan ng kaluluwa ng tao na maaaring maging isang halimao dahil sa kasakiman. Lalong yumuko si Marco, lalong humina ang kanyang boses. Inamin niyang ginawa niya ang lahat ng iyon para sa pera, para bayaran ang utang, para subukang iligtas ang kanyang naluluging negosyo. Inamin niyang nagsisisi siya. Ngunit huli na ang pagsisisi. Nang dumanak na ang dugo at nawala na ang buhay, kalmadong isinara ni Inspector Cruz ang folder sa kanyang harapan. Sinabi niyang anuman ang dahilan, walang anumang makakapagbigay katwiran sa ginawa niya. Ang yaman ay hindi mas mahalaga kaysa sa buhay, at ang pag-ibig ay hindi maaaring isilang mula sa kasakiman. Dahil sa mga salitang iyon, humagulgol si Marco, nanginginig ang kanyang katawan, ngunit huli na ang lahat. Nang gabing iyon, opisyal na naitala ang pag-amin ni Marco. Lahat ng detalye ay isinulat sa police report. Bawat salita ay naging bahagi ng legal na ebidensya. Sa pag-aming iyon, ang kaso na dati ay madilim ay naging malinaw na ngayon.
Hindi kailanman nawala si Ligaya, kundi malupit na pinaslang ng taong dapat sana ay nagpoprotekta sa kanya. Sa labas ng silid ng interogasyon, naghihintay si Mang Ramon at Elena na may pusong puno ng sakit. Nang marinig ang balita na sa wakas ay umamin na si Marco, bumuhos ang iyak ni Elena. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang ama. Nanginginig ang kanyang katawan. Yumuko lamang si Mang Ramon. Ang kanyang luha ay bumagsak sa kanyang sariling mga kamay. Hindi niya kailanman naisip na ang manugang na dati niyang tinanggap ng may basbas ay magiging taong kikitil sa buhay ng kanyang anak. Lumabas si Inspector Cruz mula sa silid ng interogasyon na may pagod na mukha. Nilapitan niya ang pamilya ni Ligaya, sinabing sa wakas ay nabunyag na ang katotohanan. Kahit masakit, kahit paano ay wala ng misteryo. Si Ligaya ay maaalala na ngayon bilang isang babaeng lumaban ng husto, hindi lang basta nawala ng walang bakas. Lumalim na ang gabi, ngunit hindi mapakali ang puso ng lahat sa istasyon ng pulis. Ang kasong ito ay hindi lang tungkol sa krimen, kundi tungkol sa pinakamalalim na pagtataksil. Isang asawang kayang pumatay ng sariling asawa para sa yaman, isang kwentong nag-iwan ng mahabang sugat sa pamilya at naging paalala na ang kadiliman ay maaaring lumitaw kahit sa pinakamalapit na tao. Sa simula ng taong 2023, ang korte sa Quezon City Hall of Justice ay puno ng tao. Mula madaling araw, nagsaan na ang mga tao, nais masaksihan ng live ang paglilitis sa isang lalaking pumatay sa sariling asawa sa isang napakalupit na paraan. Ang media ay nakapila sa harap ng gusali, ang mga kamera ay nakatutok sa pasukan, naghihintay sa sandaling dalhin si Marco Reyes na may mahigpit na bantay. Nang sa wakas ay lumitaw si Marco, biglang natahimik ang paligid. Naglakad siya na nakayuko, maputla ang mukha, payat ang katawan matapos ang ilang buwang pagkakakulong. Nakaposas ang kanyang mga kamay, mabagal ang kanyang mga hakbang, na para bang may mabigat na pasanin sa bawat galaw. Mula sa hanay ng mga manonood, maririnig ang mahihinang bulong na puno ng galit. Ang ilan ay tumingin sa ibang direksyon, hindi kayang tingnan ang taong dati nilang kilala bilang isang palakaibigang lalaki. Nakaupo si Mang Ramon sa unang hanay, suot ang isang simpleng puting polo. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang maliit na larawan ni Ligaya. Sa tabi niya, mahinang umiiyak si Elena Kartika, namumugto ang mga mata mula pa kaninang umaga. Naroon sila hindi para maghiganti, kundi upang masaksihan na ang hustisya ay tunay na ipinapatupad. Pumasok ang mga hukom, pinukpok ang gavel, nagsimula ang paglilitis. Binasa ng tagausig ang mga sakdal ng may malakas na boses. Bawat salita ay tumutusok sa tainga, muling binubunyag ang kalupitan ng gabing iyon. Nabanggit na si Marco, dahil sa pressure ng utang at ambisyong makuha ang lupa ng kanyang asawa, ay nagsagawa ng planadong pagpatay. Sinakal niya ang biktima hanggang sa mamatay, pagkatapos ay pinagputol-putol ang katawan at itinapon sa septic tank. Ang kilos na iyon ay hindi lang labag sa batas, kundi sumisira rin sa mga halaga ng sangkatauhan. Biglang natahimik ang silid sa tuwing ibinubunyag ang mga nakakatakot na detalye. Ang ilan sa mga manonood ay yumuko, ang ilan ay mahigpit na humawak sa kanilang mga kamay sa galit. Tinakpan ni Elena ang kanyang mukha ng panyo, nanginginig ang kanyang mga balikat sa pag-iyak. Nakatitig pa rin si Mang Ramon ng diretso sa akusado. May luha sa kanyang mga mata, ngunit puno ng katatagan. Nang dumating ang pagkakataon ni Marco na magsalita, nanginginig ang kanyang boses. Sinabi niyang nagsisisi siya, na hindi niya sinasadyang umabot sa ganoon, na lahat ay nangyari dahil sa hirap ng buhay. Ngunit, ang mga salitang iyon ay hindi nakapagpalambot sa puso ng sinuman. Marami ang yumuko habang umiiling, hindi naniniwala sa mga dahilang kanyang sinabi. Binigyan ng pagkakataon ng mga hukom ang pamilya ng biktima na magbigay ng pahayag. Tumayo si Mang Ramon na nanginginig ang katawan. Ang kanyang boses ay garalgal ngunit malinaw. Sinabi niyang bilang isang ama, hindi niya kailanman naisip na kailangan niyang ilibing ang sarili niyang anak, lalo na sa isang napakalupit na paraan. Tinitigan niya ang kanyang manugang na may basang mga mata at sinabing ipinapaubaya na niya ang lahat sa batas at sa Diyos, dahil ang sugat na iniwan ay hindi na kailanman mabubura. Ang mga salitang iyon ay lalong nagpabigat sa kapaligiran ng korte. Ilang tao ang napaluha. Maging ang mga hukom ay tila huminga ng malalim bago ipagpatuloy ang paglilitis. Ang kaso ay naging malaking balita.
Ang mga tao ay nag-uusap-usap sa mga coffee shop, sa palengke, at sa social media tungkol sa kung paano naging isang malupit na mamamatay tao ang isang asawa. Ang kasong ito ay naging isang matinding babala na ang kasamaan ay maaaring isilang mula sa kasakiman kahit sa loob ng isang kasal. Tumagal ng ilang buwan ang paglilitis, nagpresenta ng mga saksi, mga forensic expert, at mga legal expert. Lahat ng testimonya ay nagpatibay na planado ang ginawa ni Marco. Sa wakas, dumating ang araw ng hatol. Muling napuno ang korte. Lahat ay nagpipigil ng hininga ng simulang basahin ng mga hukom ang desisyon. Sa matatag na boses, idineklara ng hukom na si Marco ay napatunayang nagkasala sa planadong pagpatay at paglapastangan sa bangkay. Ang kanyang mga kilos ay itinuring na karumal-dumal, lampas sa limitasyon ng sangkatauhan, at nagdulot ng malaking pagkabalisa sa lipunan. Binasa ang huling hatol, habang buhay na pagkakakulong o reclusin perpetua para kay Marco Reyes. Umalingaw-ngaw ang tunog ng gavel. Natahimik ang silid saglit at pagkatapos ay napuno ng iyak at sigaw ng ginhawa. Umiyak si Elena sa yakap ng kanyang ama. Yumuko si Mang Ramon, bumagsak ang kanyang luha sa larawan ligaya na kanyang hawak. Hindi siya sumigaw, hindi nagalit, tahimik lamang na may mukhang puno ng sakit. Para sa kanya, walang parusa ang makakapagbalik sa kanyang anak. Ngunit kahit paano, naipatupad na ang hustisya. Si Marco mismo ay nanghina sa upuan ng akusado. Blanko ang kanyang mga mata, maputla ang mukha, nanlambot ang katawan. Hindi na siya lumaban, hindi na nagsalita. Lahat ng kanyang maskara ay gumuho na. Siya ay isa na lamang lalaking nawala ng lahat dahil sa kasakiman at kahangalan. Tapos ang paglilitis at agad na kumalat ang balita ng hatol sa buong bansa. Tinanggap ito ng lipunan ng may ginhawa kahit na may nananatiling takot. Ang kwentong ito ay naging isang mapait na aral na ang pag-ibig na walang katapatan ay maaaring maging isang trahedya at nahahabulin ng batas ang sinumang sumusubok na magtago sa kasinungalingan. Sa labas ng korte, maliwanag ang langit sa Quezon City, sumisikat ang araw na parabang nais burahin ang madilim na ulap na matagal nang bumalot sa pamilya ni Ligaya. Ngunit para kina Mang Ramon at Elena, ang liwanag na iyon ay paalala lamang na kahit nagtagumpay na ang katotohanan, ang sugat sa kanilang mga puso ay mananatili. Tapos na ang paglilitis, na ibaba na ang hatol. Si Marco Reyes ay naghihintay na lamang sa kanyang habambuhay na sentensya. Ngunit para sa pamilya ni Ligaya Santos, ang balitang iyon ay hindi agad nagdulot ng kaligayahan. Ang natira ay isang mahabang katahimikan at isang sugat na hindi na kailanman tuluyang gagaling. Sa kanilang simpleng bahay sa Pampanga, nakaupo si Mang Ramon sa isang lumang silyang kahoy, nakatingin sa malayo sa bakuran na basa ng ulan. Sa kanyang kandungan, nakangiti ang larawan ni Ligaya sa kanyang damit pangkasal. Dahan-dahang bumagsak ang luha, hindi na dahil sa galit, kundi dahil sa pananabik na hindi mapigilan. Naalala niya ang kabataan ni Ligaya, ang maliit na batang laging tumatakbo para yakapin siya tuwing umuuwi siya mula sa bukid. Naalala niya ang masayang tawa, ang malambing na pagkanta sa hapon, at ang kasipagan na nagbigay sa kanya ng pagmamalaki. Lahat ng alaala na iyon ay maaari na lamang niyang itago sa kanyang puso. Nakaupo si Elena Cartica sa tabi ng kanyang ama, mahigpit na hawak ang kamay nito. Kahit masakit pa rin ang kanyang puso, sinusubukan niyang maging matatag. Ipinangako niya sa sarili na pananatilihin niyang buhay ang alaala ng kanyang ate, hindi hahayaang makalimutan ang pangalan ni Ligaya. Para sa kanya, si Ligaya ay hindi lang isang biktima, kundi isang huwara ng isang babaeng matapang na ipinaglaban ang kanyang karapatan. Sa Maynila, patuloy pa ring pinag-uusapan ng mga tao ang kasong ito. Sa mga kapihan, sa palengke, at maging sa mga pagtitipon ng mga kababaihan, binabanggit ang pangalan ni Ligaya bilang paalala na ang tiwala sa isang relasyon ay marupok kung hindi ingatan ng katapatan. Nagbubulungan ang mga tao na ang pag-ibig na walang katapatan ay maaaring maging isang mapanganib na bitag, at na ang pera, gaano man kahalaga, ay hindi dapat manaig sa halaga ng sangkatauhan. Maging si Inspector David Cruz ay hindi makalimutan ang kasong ito. Kahit tapos na ang kanyang tungkulin, mabigat pa rin ang kanyang puso sa tuwing naaalala niya ang maputlang mukha ni Mang Ramon at ang pag-iyak ni Elena. Marami na siyang hinawakang kaso, ngunit iba ang kaso ni Ligaya.
Pakiramdam niya ay ito ay isang mahalagang aral tungkol sa kung gaano karupok ang buhay ng tao kapag nahaharap sa kasakiman. Isang hapon, pagkatapos ng lahat ng proseso ng batas, sinadyang bisitahin ni Cruz ang pamilya ni Ligaya sa Pampanga. Dumating siya nang hindi naka-uniporme, suot lamang ang isang simpleng damit. Sinalubong siya ni Mang Ramon ng isang mainit na yakap, kahit na mailuha pa rin sa gilid ng kanyang mga mata. Naupo sila sa beranda, kasama ang isang tasa ng mainit na tsaa. Sa isang mahaba at madamdaming pag-uusap, sinabi ni Cruz na kahit wala na si Ligaya, ang kanyang kwento ay mananatiling buhay bilang isang paalala. Idiniin niyang naipatupad na ang hustisya, at ang mga panalangin ng pamilya ay magiging ilaw para sa kaluluwa ni Ligaya. Tumango si Mang Ramon, tumingin sa malayo, at sinabi sa nanginginig na boses na ipinapaubaya na niya ang lahat sa Diyos, dahil tanging ang Diyos ang nakakaalam kung ano talaga ang nasa puso ng tao. Lumipas ang mga araw, patuloy na umikot ang oras. Ngunit sa tuwing umuulan sa Maynila, naaalala pa rin ng mga tao sa subdibisyon na iyon ang trahedyang yumanig sa kanila. Ang bahay numero 17 ay tahimik na ngayon. Mahigpit na nakasara ang mga bintana, kinakalawang na ang gate. Wala nang buhay sa loob. Tanging katahimikan na nagdadala ng mapait na alaala. Ang kwento ni Ligaya Santos ay naging isang aral para sa maraming pamilya. Mula sa kwentong ito, natutunan ng mga tao na ang tiwala ay isang biyaya na hindi dapat abusuhin. Na ang kasal ay dapat maging isang lugar ng proteksyon, hindi isang bitag na nagbabanta sa buhay. Na ang tunay na pag-ibig ay lumalago mula sa katapatan, hindi mula sa ambisyon o interes. Para sa mga magulang, ang kwentong ito ay isang paalala na hindi dapat tumigil ang panalangin para sa mga anak. Para sa mga mag-asawa, ito ay isang babala na ang katapatan at pagiging totoo ang pangunahing pundasyon na dapat ingatan. At para sa lahat, ang kasong ito ay isang salamin kung gaano kahalaga na ipatupad ang batas upang protektahan ang mahihina at parusahan ang mga nagkasala. Madalas sabihin ni Mang Ramon sa mga kapitbahay at kamag-anak na dumadalaw na ang buhay ay puno ng pagsubok. Ang pagkawala ng anak ang pinakamabigat na pagsubok. Ngunit naniniwala siyang bawat pagsubok ay may aral. Umaasa siyang ang kwento ng kanyang anak ay magiging isang aral upang wala ng ibang pamilya ang makaranas ng parehong pagdurusa. Sa pagtatapos ng kwentong ito, ipinapaalala sa atin na ang hustisya ay hindi palaging nag-aalis ng lungkot. Ngunit kahit paano, nagbibigay ito ng katiyakan na hindi maaaring itago ang katotohanan magpakailanman. Nagaano man kalaki ang pagsisikap ng isang tao na itago ang kasamaan, ang liwanag ng katotohanan ay sa huli ay makakahanap ng daan. Si Ligaya Santos ay wala na, ngunit ang kanyang boses ay umaalingaw pa rin sa puso ng mga taong nagmamahal sa kanya. Siya ay simbolo ng katapangan ng isang babae na ipaglaban ang kanyang karapatan at biktima rin ng kasakiman na bumulag sa konsensya. Ang kanyang pangalan ay mananatiling buhay bilang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi maaaring tumayo sa kasinungalingan. Ang kwentong ito ay nagtatapos sa sakit, ngunit may mensahe rin na hindi dapat kalimutan. Huwag kailanman magbigay ng tiwala ng bulag. Huwag hayaang manaig ang yaman sa sangkatauhan. At huwag hayaang takpan ng galit ang puso mula sa tunay na pag-ibig. Sa kalangitan ng Pampanga, madalas na bumababa ang takip silim na may gintong liwanag. Pinagmamasdan ito ni Mang Ramon habang bumubulong ng panalangin para sa kanyang anak. Naniniwala siyang sa likod ng liwanag na iyon, si Ligaya ay nakangiti ng payapa. Kahit wala na ang kanyang katawan, ang kanyang pag-ibig ay laging naroon. At para sa ating lahat na nakikinig sa kwentong ito, sana ay makakuha tayo ng aral. Masyadong mahalaga ang buhay para punuin ang puot at kasakiman. Ingatan ang pamilya, alagaan ang pag-ibig ng may katapatan, at maniwala na sa huli, ang katotohanan ay laging magwawagi.